Hello guys! Hello! Hello Capricorn! Welcome dito sa aking channel Capricorn. Alamin natin kung anong messages, vibration, by energy para sa lahat ng mga Capricorn friends natin na nanonood. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood Capricorn. Okay, so kumuha tayo dito ng dalawang baraha. And alamin natin Capricorn kung ano yung posibleng mensahe sa'yo sa linggong ito. Okay, first card natin is Worry and Abundance. Second card. Okay, so Capricorn, kung makikita mo dito, sinasabi ng barahan na this week, sa linggong ito, ay pinag-aaralan mo, parang ganon, or pag-aaralan mo, or naiintindihan mo, na yung pag-aalala ay hindi siya makakabuti sa'yo, or hindi naman siya magdadala ng pagbabago. Ibig sabihin ng first card na to is, pinag-aaralan, or iniintindi mo, or naiintindihan mo sa linggong ito, na hindi makakatulong yung pag-aalala sa kung ano man itong inaalala mo sa ngayon, dahil hindi ito magbibigay ng pagbabago sa kung ano man na outcome. So, it's a waste of time. It's a waste of energy. Etong pag-aalala na to. So, parang sinasabi ng barahan na hindi ka mag-aalala sa linggong ito kasi alam mo na hindi naman ito makakatulong. Instead, hahanapin mo kung ano yung solusyon. Hahanapin mo kung ano yung pwedeng sagot sa kung ano man tong inaalala mo. Second card natin is Abundance. Wow! So, dito sinasabi ng barahan na lahat ng manifestation mo ay posibleng matupad siya. So, punong-puno ka ng motivation sa linggong ito, Capricorn, na alam mo sa sarili mo na may kakayahan ka. You are limitless being. So, alam mo na lahat ng gusto mo, makukuha mo. Lahat ng mga kailangan mo ay ipoprovide sa'yo ng universe. Okay, first card natin is the Sun, number 19. Nakikita natin dito na pwedeng sa linggong ito ay may isang pagsasaya, pagtatagumpay, kaligayahan, selebrasyon, pagbubunyi. Parang ganun yung nakikita natin dito. Kasi yung understanding mo talaga is biglang nagbago. Yung motivation mo, yung mindset mo biglang nagbago. So, kung makikita mo dito is 1 plus 9, 10 is a completion. Siguro marami kang mga inaalala sa yung paligid, emotional, financial, but this week, parang sinasabi na masaya ka sa kahit ano man ang dumating sa'yo, and may mga bagay-bagay kang pwedeng i-celebrate. So, una dito is posibleng yung pera. If ever may hinihintay kang pera, paki-comment sa comment section, Capricorn. If ever may hinihintay kang pera from someone else, or pwedeng trabaho to, sweldo, inheritance, may binibenta ka, or kung ano pa man, sinasabi ng barahan na posibleng matanggap mo siya sa linggong ito. Okay, next is 8 of Cups. Meron din sa inyo dito, Capricorn, na pwedeng magre-relocate. Pwedeng yung iba sa inyo dyan ay masaya, 'di ba? Parang ganoon, masaya yung iba dahil nakalipat na kayo ng bahay, nakauwi na kayo ng probinsya, nakauwi na kayo sa parents nyo, nakaalis na kayo doon sa sitwasyon na nagbibigay sa inyo ng alalahanin, and papunta na kayo doon sa mas tahimik, mas kalmado, mas abundant na lugar or sitwasyon. Next card is 2 of Cups. So, dito din is relationship. So, it's a relationship between you and your loved ones, or yung intimate relationship mo, or pwedeng partnership. So, nakikita natin dito na your parang papasok ka sa bagong mundo, 'di ba? So, nakikita natin dito na posibleng may bagong kasal, may ikakasal, may bagong hiwalay sa relationship na posibleng masaya sa pagiging alone niya, parang ganon. And 6 of Swords, so it's a movement and progress siya. So, kung makikita mo dito, sinasabi na may iba sa inyo ditong nasa
posisyon na ngayon para mag-travel together. So, if in a relationship ka, pwedeng ikaw at yung karelasyon mo ay nagplano kayo matagal na lumipat ng tirahan, lumipat ng bahay, lumipat ng lugar, lumipat ng trabaho, or kung ano man to, kasi gusto yung makaalis sa worries. Gusto yung makaalis sa stagnant na situation. And ngayon, parang sinasabi na eto na yung hudyat galing sa yung spiritual guides and helpers na pwede ka nang makaalis, pwede ka nang makapagsimula ng bagong buhay, or pwede ka nang makapunta doon sa mas tahimik, mas secured na lugar or situation. Okay. Capricorn. Okay, Capricorn. Kung makikita mo dito, ang last card mo is 6 of Wands. So, victory and success. Pero dito sa first card natin is Knight of Pentacles. So, kung saan ka man papunta ngayon na may related sa pera, like, for example, yun, lilipat ka ng trabaho, lilipat ka ng lugar, lilipat ka ng bansa, lilipat ka ng bahay, ng tirahan, or kano pa man. Ano man ito na good news na dumating sa'yo, ano man itong pagbabago na magaganap sa buhay mo, ay posibleng marami kang dala-dala dito. So, ibig sabihin, marami kang lesson learned na bit-bit dito. Okay? So, yung mga nangyari sa'yo, sa yung nakaraan, yung maganda at hindi maganda, ay posibleng dala-dala mo siya. Tingnan mo, nasa likod mo siya. And eto yung magiging parang gagawin mo siyang hagdan, 'di ba? Gagawin mo siyang hagdan or stairs para if in case na hindi ka makatalon or hindi ka makapagdesisyon, babalikan mo yung naging decision making mo from your past. Okay? So, nakikita natin dito na papunta ka na doon. Ano man itong good news, pagsisimula, confirmation na darating sa iyo sa linggong ito, eto na yung magdadala sa iyo ng emotional peace and calm and harmony and balance. And at the same time, financial balance din. So, ibig sabihin, eto na yung matagal mong minamanifest dito na balancing pera, trabaho, relationship, victory and success, recognition, promotion, or kung ano man siya na pagpupuri or pagtatagumpay. Okay, Page of Pentacles, Eight of Swords, and Temperance, and Nine of Wands. If in case naman na nararamdaman mo na maganda yung magiging future mo, pero masyado kang nadala or nadadala sa emosyon mo, for example, yung Page of Pentacles, yung projection natin sa future financial situation natin, is medyo tagilid siya. Like, masyado kang impatient, 'di ba? May mga ganun eh. Like, sa sobrang pinagdaanan, like, may mga pinagdaanan na problema sa financial, medyo nawawalan na ng tiwala sa araw-araw. So, dito, posibleng pagod ka na sa paghihintay. Parang habang nanonood ka ngayon, sinasabi mo na kailan ba darating yan, na sinasabi ng barahang yan. Kasi feeling ko, ang tagal ko nang naghintay. Parang, yung iba ditong Capricorn is stagnation yung na-experience for almost 8 months or 8 years or 8 weeks or 8 days. Parang ganun. So, may iba din ditong sobrang pagod na sa paghihintay kung hanggang kailan or hanggang saan sila maghihintay. So, sinasabi ng bara sa'yo, be patient. Okay? Kailangan mong magkaroon ng sobrang pasensya. Kasi, etong blessings na sinasabi ng baraha sa yung parating, etong pagbabagong ito, is kailangan natin dito ng patience. Hindi ito yung success na overnight success like lotto or kung ano pa man. Kailangan mo tong pagpaguran, kailangan mo tong pagtiyagaan, kailangan mo tong hanapin. Okay? Thank you guys and see you again. Bye!